Pilipinas, mga sangkay, meron na nga bang mas matinding estratehiya na tatapos ngayon sa China? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. But before we start, mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. So sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito guys, pag-usapan po natin itong patungkol po sa Pilipinas at China. Kasi ito po ang balita ngayon. Ang Armed Forces of the Philippines handa di umanong tumulong sa pagtatayo ng shelter sa Ayungin Shoal. So anong klaseng to mga sangkay, shelter? Ngayon, binasa ko dito mga sangkay. Ito daw po ay pagtatayo ng permanenteng istruktura sa Ayungin Shoal. Nako, matindi to. Nakaraan pa mga sangkay, binabanggit po natin ito na ang isa sa estratehiya dyan na kailangan gawin ng Armed Forces of the Philippines o ng ating government, maliban po siyempre sa pagdagdag ng militar dyan sa West Philippine Sea, ay walang iba mga sangkay kundi pagpapatayo ng mga istruktura, mga naglalakihan. Kasi ang Vietnam at China, talagang grabe po yung ginagawa nila. Patuloy yung reclamation po dyan sa West Philippine Sea. Patuloy po yung they are mga sangkay, well aggressive, advancing po talaga sila. Tapos tayo mga Pilipino, we are claiming that West Philippine Sea, itong sakop po ng exclusive economic zone ng Pilipinas, ay sa atin. But the problem is, wala po tayong minapatayong istruktura doon. Diba? While China, mga sangkay, hindi lamang po sila nagsasalita na amin yan, talagang nagpapatayo po sila. Ito, panoorin po natin kung ano itong balitang to. Paplanuhan pa yan kasi it should be an interagency program kasi ang nami-mention po na structure is para siyang shelter para sa mga fisher folks. And partial shelter, ano yun? Ano lang pala yan? Panandalian? Therefore, it will involve different government agencies. Bukas ang Armed Forces of the Philippines sa panukalang pagtatayo ng lodging facility para sa mga Pilipinong sundalo at mangingisda sa Ayungin Shoal. Ano yun? Mayiging ano nila mga sangkay, parang HQ, parang headquarters. Parang ganun yun, mga sangkay, struktura. Pero sana hindi lang ganun, no? Parang ano talaga, di ba yung ano kasi yung China talagang nagpapatayo po sila dyan ng mga istruktura eh. Ngayon, ito po yung barko. Kung titingnan po natin, ito po yung barko na nasa Ayungin, no? Na may mga militar po dyan, mga sangkay, na nagbabantay. Shoutout nga pala, sana napapanood tayo at sana may wifi dyan. So sila po yung mga bayani, mga sangkay, na nasa loob po ng barko na ito. Yung BRP Sierra Madre, if I'm not mistaken, yun ata yung pangalan nun, mga sangkay. At ayun, balak daw po dito magpatayo ng permanenteng sabi po dito, permanenteng istruktura sa Ayungin Shoal na magiging tagapagbantay. Palang pagtatayo ng lodging facility para sa mga Pilipinong sundalo at mangingisda sa Ayungin Shoal. Sa ilalim ng House Bill 9011 ni Party List Representative Wilbert Lee, ang mga nasabing shelter ay magsisilbing proteksyon ng Filipino fishermen laban sa foreign military harassment. Actually, maganda yan. Kaya nga sabi ko mga sangkay, hindi lamang po talaga isa. Yung mga shelter na yan, o kaya mas marami pang pwesto dyan ang militar sa West Philippine Sea. Kasi, hanggat wala po tayong ginagawang ganun, wala. Patuloy lamang po gagawin ito ng China, yung pambubuli. Kasi, wala naman po tayong pinapatayo dyan eh. Claim tayo ng claim, pero wala naman po tayong tinuturo na, ayan, atin yan, may mga istruktura kami dyan. Hindi nyo na pwedeng pasukin yan. Eh, yung China mayroon, tayo wala. Ay, nako po. Magiging pahingahan rin ang lugar kung saan maaari silang makakuha ng gamit, supplies at pangangailangan sa komunikasyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, bagamat dadaan pa ito sa masusing pagpaplano ng mga ahensya ng gobyerno, nakahanda silang tumulong sa konstruksyon nito. Ayan, militar po mga sangkay. Alam nyo itong militar, pagdating po sa mga kawang gawa ng mga barabarangay, sila po yan, nagtatayo po sila ng mga health center,
ano ba, tumutulong sila sa pagpapatayo ng marami pang mga pinapagawang building sa mga barabarangay, mga ano na yan, mga sangkay, eskwelahan at kung ano-ano pa. Kaya nga, kung tutuusin, ang militar po talaga yung mas kagamit-gamit. Hindi naman sa binababa po natin ng PNP. Of course, mga sangkay, magagaling din po yung PNP. Pero pagdating po kasi sa militar, ano sila talagang bigay todo sa kanilang trabaho, mga sangkay, at tumutulong po talaga sila sa ating mga kababayan. So ito, balak po nilang tumulong sa pagpapatayo ng sinasabing permanenteng istruktura sa Ayungin Shoal. Ayon po sa spokesperson ng AFP. Now, kami sa AFP will be ready to undertake or to perform our tasks that will be given in the implementation of that project. Aabot sa 100 million pesos ang initial na pondo na isinulong ng ilang mambabata sa ilalim ng 2024 budget. 100 million. Partikular na gagamitin ang pondo na ito sa pagtatayo ng istruktura sa Ayungin Shoal. Ito ay sa gitna na rin ng patuloy na harassment ng China sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin. Samantala, iginiit ng AFP na walang nilalabag ang Pilipinas na anumang batas sa mga hakbang nito sa West Philippine Sea. Sa halip, ayon sa AFP, ang China ang malinaw na may nilalabag sa kanilang patuloy na pambubuli sa rehiyon. Sinusunod po natin ang batas. Hindi tayo nagsasagawa ng mga activities na makaglalagay sa panganib sa ibang mga maglalayag. Tulad po ng kanilang ginagawa, nagkakandak sila ng shadowing, nagkakandak sila ng mga dangerous maneuvers, magamit pa sila ng water cannon, at minsan nagresulta nga ito sa mga collision at sea. So, lahat po ng mga violations, sila ang may kagagawan. Patuloy rin ang pakikipag-alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa at pagsusulong ng mapayapang pagresolba sa anumang maritime disputes sa South China Sea. Nel Maribuhok, Okay, guys. So, yan po yung update natin. So, tingin nyo ba mga sangkay, itong gagawin nila na pagpapatayo po ng permanenteng istruktura dyan sa West Philippine Sea, yung barko mga sangkay dyan sa Ayungin Shoal, ito nga ba ay makakatulong sa Pilipinas o sa pagresolba ng ating problema pagdating po sa West Philippine Sea against China? Well, just comment down below ang inyong mga opinion. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Ako, maugustuhan po ito ng mga born again Christians. Itong mga topic na ina-upload po natin dito. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, Sangkay Revelation. At kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So, ano po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.